Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong karinderya, kasabay ng biglaang pagpatak ng ulan na tila ibinubuhos mula sa langit. Napatalon si Ara sa kanyang kinaupuan. Hawak niya ang isang papel, isang sulat na kanina pa niya tinititigan hanggang sa halos makabisado na niya ang bawat salita. Final Notice of Eviction. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito ang unang sulat, pero ito na ang pinakamasakit. Ang salitang final ay tila isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. Paano na to? Bulong niya sa sarili, habang ang mga mata niya ay naliligaw sa maliit na espasyo ng kanyang pinakamamahal na tahanan. Ang bawat mesa, bawat silya, bawat lumang litrato sa pader na kuha ng kanyang yumaong ina, lahat ng ito ay nanganganib na mawala. Isa pang kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan na sinundan ng isa na namang dagundong. Sa pagitan ng malakas na tunog, may narinig siyang kakaiba. Isang kalabog. Mahina, pero sapat na para makuha ang atensyon niya. Galing sa pinto. Dahan-dahan siyang tumayo, ang sulat ay lukot na sa kanyang nanginginig na kamay. Sumilip siya sa salaming pinto ng karinderya. Sa una, wala siyang makita kundi ang agos ng tubig ulan sa kalsada. Ngunit nang tumama ang ilaw mula sa poste sa tamang anggulo, nanlaki ang kanyang mga mata. May tao. Isang anino na nakasandal sa pinto niya. Nakayuko. Hindi gumagalaw. Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Ara sa kanyang dibdib. Sino yan? Lumabas mula sa kusina ang kanyang tita Elena, dala ang isang baso ng mainit na tubig. Ara, ano yang tinitingnan mo dyan? Halikan at magkape. Huwag mo nang isipin yang sulat na iyan. Tita, may tao po sa labas, nanginginig na sabi ni Ara. Kumunot ang noo ng kanyang tiyahin. Sumilip din ito sa pinto at napasinghap. Naku, Diyos ko. Baka lasing lang yan. Hayaan mo na, aalis din yan. Pero hindi umalis. Sa halip, dahan-dahan itong dumulas pababa, hanggang sa bumagsak ng tuluyan sa basang semento. Tita, sigaw ni Ara, ang takot ay napalitan ng pag-aalala. Ara, huwag kang lalabas, pigil ni Tita Elena. Delikado. Gabi na at ang lakas ng ulan. Baka modus lang yan. Ang salitang modus ay umalinggaw sa isip ni Ara. Alam niya. Marami ng ganoong kwento. Pero habang tinitingnan niya ang katawang nakahandusay, basang-basa sa ulan at walang kalaban-laban, may kung anong humaplos sa puso niya. Paano kung kailangan niya talaga ng tulong? Paano kung nag-aagaw buhay na siya? Hindi ko po kaya nahayaan na lang siya dyan, tita, mariing sabi ni Ara. Kumuha siya ng isang malaking payong at walang pag-aalinlangang binuksan ang pinto. Ang malamig na hangin at ambon ay sumalubong sa kanya. Ara, ano ka ba? Sigaw ni Tita Elena mula sa loob, pero hindi na siya narinig ni Ara. Nilapitan niya ang nakahandusay na tao. Isa itong matandang lalaki. Ang damit nito ay punit-punit at marumi. Ang buhok na maputi na ay lagpas-lagpas at basa. Payat na payat ang katawan nito. Dahan-dahan niya itong inalog. Tay, gising poti. Walang sagot. Hinawakan ni Ara ang kanyang leg. May pulso pa. Mahina, pero nandoon. Tita, tulungan niyo po ako. Kailangan natin siyang ipasok sa loob. Kahit nag-aalangan, lumabas na rin si Tita Elena na may dalang tuwalya. Sa kanilang dalawa, maingat nilang binuhat ang matanda at ipinasok sa loob ng karinderya, malayo sa hagupit ng ulan. Inihiga nila ito sa isang mahabang bangko. Kumuha si Ara ng maligamam na tubig at isang malinis na basahan. Habang marahan niyang pinupunasan ang mukha ng matanda, napansin niya ang mga guhit ng paghihirap at kalungkutan dito. Ngunit sa likod ng dumi, ang mukha nito ay may kakaibang dignidad. Kawawa naman, bulong ni Tita Elena, na wala na ang pagdududa sa kanyang boses. Sino kaya siya? Pinunasan ni Ara ang kamay ng matanda. At doon, may napansin siyang kakaiba. Ang damit nito ay marumi, ang mukha ay may bahid ng putik, pero ang mga kamay nito ay malinis. Hindi ang uri ng linis na kakakutkot lang sa basura. Ito ay malinis na tila inaalagaan. Ang mga kuko nito ay gupit at pantay-pantay, walang bahid ng itim na dumi na karaniwan sa mga taong kalye. Napatingin si Ara mula sa mga kamay pabalik sa punit-punit na damit. Hindi tugma. May mali.
Tita, tingnan niyo po ang kamay niya, mahinang sabi ni Ara. Lumapit si Tita Elena at tiningnan din ito. Kumunot ang noo niya. Aba, nga no, masyadong malinis para sa isang pulubi. Ang misteryo ay lalong lumalim pero ang pag-aalala ni Ara ang mas nangingibabaw. Basang-basa pa rin ang damit ng matanda. Tita, kukunin ko lang po yung mga lumang damit ni Itay. Kailangan natin siyang bihisan at bakalag natin. Tumango si Tita Elena. Mabilis na pumasok si Ara sa kanilang maliit na silid sa likod at kinuha ang isang lumang t-shirt at shorts ng kanyang ama. Kahit ilang taon nang wala ang kanyang ama, naitago niya ang ilang damit nito bilang alaala. Maingat nilang binihisan ang matanda. Nang maisuot na nila ang tuyong damit, kinumutan nila ito ng makapal na kumot. Humina na rin ang buhos ng ulan sa labas, at ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang pagpatak nito sa yero. Umupo si Ara sa isang silya malapit sa matanda, habang si Tita Elena ay nagtimpla na ng kape. Ang sulat ng eviction ay nakalimutan na niya pansamantala. Ang buong atensyon niya ay nasa taong natutulog sa kanyang harapan. Sino ka, Tay? Ano ang kwento mo? Ilang minuto pa ang lumipas sa katahimikan. Unti-unti, napansin ni Ara ang paggalaw ng mga talukap ng mata ng matanda. Dahan-dahan itong dumilat. At sa sandaling iyon, napigil ni Ara ang kanyang paghinga. Ang mga matang sumalubong sa kanya ay hindi malabo o pagod. Ito ay isang tingin na matalas, malalim at puno ng talino. Isang tingin na hindi bagay sa isang taong simple at walang alam. Tila sinusuri nito ang bawat sulok ng karinderya, bago ito muling bumalik at tumitig ng diretso sa kanya. Isang mahinang ubo ang kumawala sa matanda. Sinubukan nitong bumangon, ngunit pinigilan siya ni Ara. Dahan-dahan lang po, Tay. Mahina pa po kayo, sabi niya. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, tila may hinahanap. Bumuka ang mga labi nito, at sa isang boses na garalgal, ngunit malinaw, nagtanong ito ng isang bagay na yumanig sa buong pagkatao ni Ara. Nasaan ang mga dokumento? Natigilan si Ara. Ang tanong ay tila isang malaking bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa, lumikha ng alon na gumambala sa kanyang buong sistema. Dokumento, naguguluhang ulit ni Ara. Anong-anong mga dokumento po? Lalong humigpit ang hawak ni Tita Elena sa braso ni Ara. Sabi ko na nga ba, bulong nito na may halong babala. May kakaiba sa taong to. Ngunit ang matalas na tingin sa mga mata ng matanda ay biglang nawala. Napalitan ito ng pagkalito. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, sa kumot na nakabalot sa kanya, at sa paligid ng karinderya na tila ngayon lang niya nakita. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Anong sinabi ko? Tanong niya, ang boses ay mahina na ulit at puno ng pag-aalinlangan. Nasaan ako? Nagkatinginan si Ara at ang kanyang Tita Elena. Ang otoridad sa boses ng matanda kanina ay ganap na naglaho, at ang natira na lang ay isang taong mukhang litong-lito at takot. Muling lumambot ang puso ni Ara. Nasa ligtas po kayong lugar, Tay. Nahimatay po kayo sa labas dahil sa ulan. Tumingin ang matanda kay Ara, ang mga mata ay puno ng tanong. Sino ka? Sino-sino ako? Napabuntong hininga si Ara. Tila nawalan ito ng alaala. Ang tanong tungkol sa mga dokumento ay marahil isang piraso ng nakaraang bumalik ng saglit bago muling maglaho. Ako po si Ara, pakilala niya ng may ngiti. Ito po ang tiyahin ko, si Tita Elena. Kayo po, Tay, ano po ang pangalan niyo? Ilang sandaling nag-isip ang matanda. Kumunot ang noo nito sa pagsisikap na alalahanin. Kitang-kita ni Ara ang hirap at pagkabigo sa mukha nito. Hindi ko matandaan, sabi nito, may panginginig sa boses. Nag-antay pa si Ara. Maya-maya, biglang nagkaroon ng kislap sa mga mata ng matanda. Liu Ji. Bulong nito. Sa tingin ko parang may tumatawag sa aking Leo. Leo, ulit ni Ara. Isang simpleng pangalan. Sige po, Tay Leo. Magpahinga na po muna kayo. Huwag po kayong mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Sa mga sumunod na araw, si Tatay Leo ay naging isang tahimik na presensya sa tahanan. Nagpasya si Ara at Tita Elena na patuluyin muna ito hanggang sa bumalik ang kanyang alaala o may maghanap sa kanya. Kahit nag-aalangan pa rin, unti-unting napapansin ni Tita Elena ang mga kilos ni Tatay Leo.
Isang umaga, naabutan niya itong nagpupunas ng mga mesa. Hindi ito basta-bastang pagpunas. Ang bawat galaw nito ay may sistema, malinis at pulido. Pagkatapos, tinupi nito ang basahan sa isang perpektong parisukat bago ilagay sa lababo. Masyadong malinis para sa isang pulubi, bulong ni Tita Elena sa sarili habang nagmamasid mula sa kusina. Si Ara naman, lalong humanga sa matanda. Isang hapon, halos mabaliw na siya sa pag-aayos ng isang mesang gumigewang. Ilang beses na niya itong sinubukang ayusin pero wala pa ring nangyayari. Iniwan niya ito sandali para asikasuhin ang isang customer. Pagbalik niya, ang mesa ay hindi na gumagalaw. Maayos na itong nakatayo. Nakita niya si Tatay Leo na tahimik na bumabalik sa kanyang upuan sa sulok, na tila walang ginawa. May isang maliit na piraso ng karton na maingat na nakasuksok sa ilalim ng isang paa ng mesa. Hindi niya alam kung paano, pero naayos ito ng matanda nang hindi man lang gumagawa ng ingay. Nilapitan niya ito, dala ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ito ang specialty ng kanyang ina. Tay Leo, para po sa inyo. Salamat po sa pag-aayos ng mesa. Kinuha ito ni Tatay Leo. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, umiti ito ng bahagya. Isang tipid na ngiti, pero umabot sa kanyang mga mata. Salamat, sabi nito. At muli, narinig ni Ara ang boses na iyon, isang boses na malalim at may bigat. Isang boses na hindi mo akalaing magmumula sa isang hamak na matandang natagpuan sa kalsada. Ang pag-aalala ni Ara sa sulat ng eviction ay napapalitan ng isang kakaibang pag-asa. Sa presensya ni Tatay Leo, gumaan ang kanyang pakiramdam. Tila may isang anghel na ipinadala sa kanya sa gitna ng kanyang mga problema. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nabasag. Isang hapon, habang abala si Ara sa paghahain sa ilang customer, tatlong lalaking siga ang pumasok sa karinderya. Malalaki ang katawan ng mga ito at ang mga tingin ay tila nanunuri. Ang leader, isang lalaking may hikaw at tatoo sa liig, ay lumapit sa counter. Sino sa inyo si Ara? Tanong nito, ang boses ay mayabang. Kinabahan si Ara, ngunit hindi siya nagpahalata. Ako po. Ano po ang kailangan ninyo? Kailangan? Simple lang, sabi ng lalaki sabay tawa. Nandito kami para sa lingguhang protection nyo. Para siguraduhin walang manggugulo sa munting negosyo mo. Nanlamig si Ara. Ito na ang kinatatakutan niya. Mga humihingi ng protection money. Pasensya na po, pero maliit lang po ang kita ng karinderya. Wala po kaming maibibigay, matatag niyang sagot. Nawala ang ngiti sa mukha ng leader. Aba, matapang ka ah. Humakbang ito palapit sa kanya. Hindi mo yata kami kilala. Kapag sinabi naming magbigay ka, magbibigay ka. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, akmang hahablutin si Ara. Napapikit si Ara, nag-aantay sa sakit. Ang ibang customer ay nagsiyukuan sa takot. Ngunit walang dumapong kamay sa kanya. Pagdilat niya, isang anino ang nakatayo sa pagitan niya at ng siga. Si Tatay Leo. Nakatayo ito ng tuwid, hindi nakuba tulad ng dati. Ang kanyang mga balikat ay nakaatras. At ang kanyang ang mga mata niya, ay hindi na mata ng isang nalilitong matanda. Ito ay malamig, matalas, at puno ng otoridad na tila kayang tumunaw ng bakal. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa loob ng isipan ni Ricardo de Villa. Ang pagiging si Tatay Leo ang mahina, malimutin, at kaawa-awang matanda ay pansamantalang naglaho. Sa kanyang isip, siya muli si Rick de Villa, ang si. At ang tatlong lalaking nasa harap niya ay hindi isang banta. Sila ay isang abala. Isang maliit na problema na kailangang ayusin para hindi masira ang kanyang mas malaking plano. Sinuri niya ang leader ng grupo. Murang hikaw. Kupas na tatoo. Ang yabang nito ay hindi galing sa tunay na kapangyarihan, kundi sa takot na kaya nitong ibigay sa mga mas mahihina sa kanya. Mga basagulero. Si Ryu. Nakita ni Rick ang panginginig ng mga kamay ni Ara sa likod niya. Naramdaman niya ang takot nito. At sa isang pambihirang sandali, naramdaman niya ang isang kislap ng galit. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa dalagang pilit niyang sinusubo. Ang eksperimento niya ay hindi dapat magambala ng ganitong kababang uri ng tao. Kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Sino ka naman, Lolo? May paghamak na tanong ng leader na tila naasar dahil may humarang sa kanya. Hindi ngumiti si Rick.
Hindi rin siya sumimangot. Ang mukha niya ay isang blankong maskara. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng lalaki. Hindi mahalaga kung sino ako, sagot ni Rick. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat at lamig na tila kayang magpayelo ng hangin. Ang mahalaga ay kung sino ang hindi mo dapat binabangga. Natawa ang lalaki. At sino naman yun, ha? Ikaw. Umiling si Rick ng bahagya. Hindi ako. Humakbang siya palapit, sapat lang para bumulong. Kilala ko ang may-ari ng lugar na to, ang may-ari ng buong building na kinatitirikan ng karinderya. At maniwala ka sa akin, hindi mo gugustuhing malaman niya na ginugulo ninyo ang paborito niyang kainan. Natigilan ang lalaki. Ang pagtawa ay napalitan ng pagdududa. Sinubukan niyang magpakatatag. Sino? Sinong may-ari? Huwag mo kong daanin sa ganyan, Lo. Hindi ko kailangang sabihin ang pangalan niya, patuloy ni Rick, ang boses ay hindi pa rin nagbabago. Pero isipin mo na lang to, sa isang tawag ko lang, ang buong angkan ninyo ay hindi na makakatapak sa Quezon City. Sigurado ka bang gusto mong subukan kung nagsasabi ako ng totoo para lang sa ilang libong piso? Katahimikan. Pinagpawisan ang noo ng leader. Ang mga kasama niya sa likod ay nagsimula ng magtinginan ng may kaba. Ang matandang nasa harap nila ay hindi nagsisigaw, hindi nananakot. Nagsasabi lang ito ng mga katotohanan na parang nag-uulat ng panahon. At iyon ang mas nakakatakot. Nag-atubili ang leader pagkatapos ay dumura sa sahig. Babalikan ka namin, tanda, sigaw niya, ngunit halata ang pag-atras sa kanyang boses. CJ. Hihintayin ko, simpleng sagot ni Rick. Nagtatakbo palabas ang tatlong lalaki, tila mga asong napagalitan at napahiya. Nang mawala na sila, doon lang huminga ng maluwag ang ibang mga customer. Si Tita Elena ay napahawak sa kanyang dibdib. At si Ara dahan-dahan siyang lumingon kay Rick. Ang mga mata niya ay pinaghalong gulat, pagtataka, at isang emosyon na hindi pa nakikita ni Rick dati mula sa kanya, paghanga. Tatay Leo, paano niyo po nagawa ayon? Tanong niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Mabilis na bumalik si Rick sa pagiging Leo. Muli siyang yumuko ng bahagya, at ang talas sa kanyang mga mata ay napalitan ulit ng pagkalito. Hindi ko alam, iha. May mga bagay lang na lumabas sa bibig ko. Isang perpektong sagot. Isang sagot na magpapanatili sa kanyang pagkatao. Pero habang pinapanood niya si Ara na dahan-dahang umingiti, habang pinupunasan nito ang namumuong luha sa gilid ng mata, isang pamilyar na tanong ang bumalik sa isip ni Rick. Ang tanong na dahilan kung bakit siya naririto. Totoo ba ang kabaitan niya? Ang pasasalamat niya? O lahat ay may kapalit? Nakikita na kaya niya ngayon ang isang halaga sa matandang pulubi na ito, isang halaga na higit pa sa isang mangkok ng sopas. Humingi siya ng paumanhin at naglakad papunta sa maliit na banyo sa likod. Kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang isipin ang susunod niyang hakbang. Pagsara niya ng pinto, dinukot niya mula sa ilalim ng kanyang punit na damit ang isang maliit at mumurahing cellphone. Isang burner phone. Bago pa man niya ito mabuksan, nag-vibrate ito. Isang tawag. Mula sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si David. Sinagot niya ito. Hello. Sir, salamat at sinagot ninyo. Ang boses ni David sa kabilang linya ay formal at nag-aalala. Kanina pa po ako tumatawag. I was busy, maikling sagot ni Rick. What is it? Sir, Luneth Alcantara is looking for you. She's getting suspicious. Nanigas si Rick. Katrina. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng pait sa kanyang dila. Ang babaeng dahilan ng kanyang pagiging mapang-uyam. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang pag-ibig at pera ay laging magkasama. She called the main office. She knows you're not on a business trip. May mga naririnig na raw siyang usap-usapan sa isang lugar sa Quezon City. Pinapahanap na po niya kayo, sir. Napapikit si Rick at napahilot sa kanyang sentido. Ang laro niya ay nagiging mas komplikado. Mas mapanganib. Hayaan mo siya, David. Do what you can to delay her. I'm not done here. Yes, sir. Binaba ni Rick ang tawag at itinago muli ang cellphone. Sumandal siya sa pader at huminga ng malalim. Ang pagsubok niya kay Ara ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, may isa pang manlalaro na gustong sumali.
At alam ni Rick na gagawin ni Katrina ang lahat para mahanap siya. At para sirain ang anumang bagay na mahalaga sa kanya. Ang insidente sa mga siga ay nag-iwan ng malalim na marka, hindi lang sa maliit na komunidad, kundi lalo na sa puso ni Ara. Ang tingin niya kay Tatay Leo ay hindi na lang basta awa o pasasalamat. Ngayon, may kasama na itong respeto at isang malalim na paghanga. Ang dating kinatatakutan at pinagdududahan na pulubi ay naging isang lokal na bayani. Ang kwento ng kanyang tahimik na katapangan ay mabilis na kumalat. Ang mga customer ay nagsimulang bumalik sa tahanan, dala ang kanilang kuryosidad at ang bagong pagtingin kay Tatay Leo. Naging mas masigla ang karinderya. Sa gitna ng lahat, si Ara at si Tatay Leo ay naging mas malapit sa isa't isa. Isang umaga, habang naghahalo sila ng adobo, isang bagong recipe na sinubukan nilang gawin, hindi napigilan ni Ara ng umiti. Alam niyo po, Tay Leo, kayo po yata ang swerte ko, sabi niya. Mula noong dumating kayo, parang gumaan ang lahat. Tumingin lang si Tatay Leo sa kanya at tumango, isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Sa mga nagdaang araw, natutunan ni Ara na ang katahimikan ni Tatay Leo ay hindi nangangahulugang wala itong pakialam. Sa halip, ang mga maliliit na kilos nito ang nagsasalita, ang pag-aayos ng mga gamit, ang paglilinis ng hindi inuutusan, ang simpleng presensya nito sa sulok na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Kahit si Tita Elena, na dating numero unong kritiko, ay sumuko na. Isang hapon, habang nagbibilang sila ng kita, napansin ni Ara na mas malaki ito kaysa sa karaniwan. Napangiti siya. Tita, tingnan niyo po. Pwede na nating bayaran yung isang buwang upa, masayang sabi ni Ara. Napatingin si Tita Elena kay Tatay Leo na tahimik na nagwawalis sa labas. Bumuntong hininga ito. Mukhang nagkamali ako sa kanya, Ara. Sinabi ko naman po sa inyo, tita, sagot ni Ara. Pero mag-iingat ka pa rin, anak. Ang puso mo, masyadong mabuti. Masyadong mapagbigay, paalala ng kanyang tiyahin. Umiti lang si Ara. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang tita. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay tama ang kanyang desisyon. Isang gabi, matapos magsara ng karinderya, naabutan ni Ara si Tatay Leo na nakaupo sa labas, nakatingin sa mga bituin. Tahimik siyang umupo sa tabi nito. Ang ganda po ng langit ngayon, no, simula niya. Tumango lang ang matanda. Huminga ng malalim si Ara. Pakiramdam niya, ito na ang tamang pagkakataon para magbukas ng kanyang puso. Alam niyo po, Tay, itong karinderya ito na lang po ang alaala ko kay nanay. Pagkukwento niya, ang boses ay bahagyang nanginig. Pangarap niya po ito. Ang magkaroon ng isang lugar kung saan ang mga tao ay pwedeng kumain ng masarap na pagkain na parang nasa sarili nilang tahanan. Kaya tahanan ang ipinangalan niya. Napatingin siya sa singboard na siya mismo ang nagsulat. Nung nawala po siya, ipinangako ko sa sarili ko na itutuloy ko ang pangarap niya. Pero ang hirap po pala. Lalo na kapag mag-isa ka lang. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Minsan po, napapaisip ako, kaya ko pa ba? Susuko na lang ba ako? Pero sa tuwing nakikita ko po kayo dito, parang sinasabi niyo sa akin na huwag akong sumuko. Tumingin siya kay Tatay Leo. Nakikinig lang ito, ang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Kayo po ang nagbigay sa akin ulit ng lakas. Kayo po ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Sa isang iglap, ginawa ni Ara ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ang magaspang ngunit malinis na kamay ng matanda. Mahigpit. Salamat po, Tay. Salamat po sa lahat, sabi niya, ang boses ay basag. Kayo na po ang pamilya ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang bahagyang panginginig sa kamay ni Tatay Leo. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang isang kakaibang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na may kasamang pagsisisi. Ngunit bago pa man niya ito matanong, isang tunog ang pumutol sa kanilang sandali. Ang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Napatingin sila sa kalsada. Isang makintab na itim na sedan, isang modelong ayon lang nakita ni Ara sa kanilang lugar, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tahanan. Ang mga bintana nito ay heavily tinted, hindi mo makita kung sino ang nasa loob. Nanigas ang buong katawan ni Ara. Sino ito? Isang customer na naligaw. O ang may-ari ng building na binanggit ni Tatay Leo noon?
Dahan-dahan, bumukas ang pinto sa passenger side. Unang lumabas ang isang stiletto heel na nagkakahalaga marahil ng isang buwang kita niya. Sumunod ang isang makinis na binti at pagkatapos, isang babaeng tila inukit mula sa isang mamahaling magasin. Ang suot nitong corporate dress ay perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay makintab at maayos. Ang mukha, kahit sa dilim, ay nagpapakita ng kagandahan at kapangyarihan. Tumingin ito sa paligid, sa mga gusali, sa maruming kalsada, na may bahid ng pagkadiri sa kanyang mukha. Pagkatapos, ang mga mata nito ay napako sa karinderya. Sa signboard na may nakasulat na tahanan. At pagkatapos ang mga mata nito ay napunta sa kanila. Diretso itong tumingin kay Tatay Leo. Si Ara, na hawak pa rin ang kamay ng matanda, ay naramdaman ang biglaang paninigas nito. Ang babae ay ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting malamig at mapanuri. So, sabi ng babae, ang boses ay matinis at puno ng kumpiyansa. This is where you've been hiding. Parang bombang sumabog sa isipan ni Ricardo de Villa ang tanong ng babae. Anong ginagawa niya dito? Ang babae sa harap niya ay si Katrina Alcantara. Ang kanyang nakaraan. Ang arkitekto ng kanyang kawalan ng tiwala. At ngayon, narito ito sa kasalukuyan niya, isang multo na gawa sa mamahaling pabango at sutla, na nakatayo sa harap ng pinakasimpleng lugar na napuntahan niya. Binitawan niya ang kamay ni Ara, isang kilos na kasing bilis ng kidlat. Mabilis siyang bumalik sa pagiging si Tatay Leo. Muli siyang yumuko, inubo ng bahagya, at nagpakita ng mukha ng pagkalito, tila hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng babae. Si Ara, na hindi nakakaintindi sa nangyayari, ang unang nagsalita. Excuse me, ma'am? May kailangan po ba kayo? Hindi pinansin ni Katrina si Ara. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Rick, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang maruruming damit, ang magulong buhok, ang kunwari pag-ubo. Isang ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Katrina. Naglalaro ka na naman ba, Ricardo? Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Ngunit dahil malapit si Ara, narinig din niya ang pangalang iyon. Ricardo. Pasensya na, miss, sabi ni Rick, ginagamit ang garalgal na boses ni Leo. Nagkakamali yata kayo ng tao. Ako si Leo. Tumingin si Katrina kay Ara, na tila ngayon lang napansin ang kanyang presensya. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, at ang tingin na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Puno ito ng pangmamaliit. Ah, I see. May kasama ka pala, sabi ni Katrina, bago muling ibinalik ang tingin kay Rick. CJ. Maglalaro din ako. Naglakad si Katrina papasok sa karinderya, ang mga takong ng sapatos ay lumilikha ng matinis na tunog sa sementadong sahig. Umupo ito sa isang mesa na tila reyna na napadpad sa dampa ng isang alipin. Inilapag nito ang kanyang mamahaling handbag sa ibabaw. Bigyan mo ako ng kahit anong pagkain dyan, utos nito kay Ara, hindi man lang tumitingin sa kanya. At isang bottled water. Siguraduhin mong selyado. Napatanga si Ara sa pag-uutos nito. Sumenya si Tita Elena mula sa loob na nagsasabing sundin na lang. Pumasok si Ara sa kusina, ang isip ay puno ng tanong. Sino ang babaeng ito? At bakit niya tinawag na Ricardo si Tatay Leo? Sa labas, naiwan si Rick kasama si Katrina. So, ito ang bago mong trip. Ang magpanggap na pulubi, tanong ni Katrina, ang boses ay puno ng sarkasmo. Ano to, isang social experiment? O naghahanap ka lang ng bagong laruan? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Rick, nananatili sa kanyang karakter. Oh, please, Rick. Kilala kita, sabi ni Katrina. Akala mo ba hindi kita mahahanap? I have my ways. Pero hindi ko inakala na dito lang kita matatagpuan sa isang basurahan. Bumalik si Ara, dala ang isang plato ng adobo at isang bote ng tubig. Inilapag niya ito ng marahan sa mesa. Tiningnan ito ni Katrina. Kumuha ito ng tinidor, tinusok ang isang maliit na piraso ng karne, at maarteng isinubo. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba niya ang tinidor ng may lakas. Ano to? Masyadong maalat, reklamo niya, sapat na para marinig ng lahat. At ang karne, matigas. Hindi ba kayo marunong magluto dito? Namula ang mukha ni Ara. Iyon ang pinakamasarap na adobo na naluto niya.
Pasensya na po, ma'am kung hindi niyo nagustuhan, sabi ni Ara, sinusubukang maging kalmado. Hindi siya pinansin ni Katrina. Ang mga mata nito ay muling bumalik kay Rick na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, nagwawalis-walisan. Lumapit si Katrina dito. You look tea. Sabi niya habang iniikutan si Rick. Pathetic. Pero may kakaiba. Tinitigan niya ng husto ang mukha ni Rick. You look familiar. Sinadya niyang sabihin iyon. Isang patibong. Gusto niyang makita kung may reaksyon si Rick. Naramdaman ni Rick ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang makalayo. Sinadya niyang itumba ang walis na lumikha ng ingay. Pagkatapos, sinadya niyang matapakan ang isang basang sahig at dumulas, nabuhos ang isang baso ng tubig sa kanyang sariling damit. Aray, daing niya, umaarting nasaktan. Tatay Leo, sigaw ni Ara, agad na lumapit para tulungan siya. Okay lang ako, iha, sabi ni Rick. Nadulas lang. Pupunasan ko lang itong damit ko sa likod. Ginamit niya iyon bilang pagkakataon para makatakas. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo, iniwan si Ara na nag-aalala at si Katrina na may mapanuring ngiti sa labi. Tumayo na si Katrina para umalis. Nag-iwan ito ng ilang malalaking pera sa mesa, higit pa sa presyo ng pagkain. Keep the change, sabi niya kay Ara, na tila nagbibigay ng limos. Nang nasa pinto na siya, huminto siya at muling lumingon kay Ara. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal. Isang payo lang, miss, sabi niya, ang boses ay puno ng nakatagong kahulugan. Mag-ingat ka sa mga taong pinapatuloy mo sa buhay mo. Tumingin siya sa direksyon ng banyo kung saan pumasok si Rick. Baka hindi sila ang tulad ng inaakala mo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at sumakay sa kanyang kotse. Ang sasakyan ay mabilis na umalis, nag-iwan ng alikabok at isang nakakabinging katahimikan. Naiwan si Ara na nakatayo, ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang puso. Ang mga salita ni Katrina ay nag-iwan ng lamat sa tiwala ni Ara. Sa sumunod na 2 araw, sinubukan niyang kalimutan iyon. Sinabi niya sa sarili na inggit lang ang babaeng iyon, o baka may galit lang ito sa mundo. Ngunit ang pangalang kay Ricardo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan tuwing gabi. Si Tatay Leo naman ay tila mas naging maingat at tahimik. Madalas niya itong nahuling nakatulala, malalim ang iniisip. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, nakikita ni Ara ang isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati, kalungkutan. Isang malalim na kalungkutan. Pakiramdam ni Ara, may malaking pagbabagong malapit ng mangyari. Hindi niya lang alam kung ano. At dumating nga ito sa isang ordinaryong Biyernes ng hapon. Puno ang itahanan ng mga customer. Ang amoy na nilulutong sinigang ay nangingibabaw sa hangin. Si Ara ay abala sa pagkuha ng mga order habang si Tita Elena ay nasa kusina. Si Tatay Leo, gaya ng dati, ay tahimik na nagpupunas ng isang mesa sa sulok. Isang pamilyar na ugong ng mamahaling sasakyan ang huminto sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isa. 2, 3. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang mga taong may dalang malalaking kamera at mikropono. Mga reporter. At sa gitna nila, lumabas si Katrina Alcantara, suot ang isang matingkad na pulang bestida, tila isang matador na handa ng pumatay ng toro. Ano nang anong nangyayari, tanong ng isang customer. Napatigil ang lahat. Ang ingay ng karinderya ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Dire-diretsong pumasok si Katrina, kasunod ang mga kamera na tila mga gutom na buitre. Ang mga ilaw ng kamera ay sumilaw sa mukha ni Ara. Good afternoon, everyone, bati ni Katrina, ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. I'm sorry to interrupt your meal, but I'm here for a very important public service announcement. Hinanap ng mga mata niya si Tatay Leo sa sulok. Nakatayo ito, naninigas, ang hawak na basahan ay nahulog sa sahig. Marami sa inyo ang humanga sa kwento ng mabuting dalagang ito, sabi ni Katrina, itinuturo si Ara. Ang kwento ni Ara Reyes, na kumupop sa isang kaawa-awang matandang pulubi. Napatingin ang lahat kay Ara, na ngayon ay namumutla. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang kwentong ito ay isang malaking kasinungalingan? Isang bulungan ang nagsimula sa loob ng karinderya. Ano nang pinagsasabi mo, nanginginig na tanong ni Ara.
Umisi si Katrina. Itinuro niya si Tatay Leo na ngayon ay nasa gitna ng atensyon ng lahat. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Ang pulubing kinahabagan ninyo, ang Tatay Leo na itinuring ninyong bayani ay walang iba kundi si Ricardo de Villa, ang bilyonaryo, ang may-ari at CEO ng De Villa Holdings. Isang malakas na singhap ang umalinggangao sa buong lugar. Ang mga customer, ang mga kapitbahay na nakikiusyoso, si Tita Elena na lumabas mula sa kusina, lahat sila ay napatingin kay Tatay Leo, pagkatapos ay kay Ara, na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Tay Leo, hindi totoo yan, di ba? Umiiling na tanong ni Ara, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Sinubukan ni Ricardo na humakbang palapit kay Ara. Ara, magpapaliwanag ako. Ngunit hinarangan siya ni Katrina. Magpapaliwanag? O ipagpapatuloy ang panloloko ninyo? Inilabas ni Katrina ang kanyang cellphone at ipinakita sa mga kamera ang isang litrato. Isang litrato na halatang-halata ang pagka-edit. Ipinapakita nito si Ara na nakatayo malapit sa De Villa Holdings building, tila nagmamanman. Heto ang ebidensya, sigaw ni Katrina. Matagal nang plinano ito ng babaeng ito. Nalaman niya ang balak ni Ricardo na magtago at ginamit niya ang kanyang kunwari kabaitan para paikutin ang ulo niya. Isa siyang gold digger. Isang desperadang babae na gagawin ang lahat para sa pera. Hindi totoo yan, sigaw ni Ara. Ang mga luha ay malaya nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Katrina ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya, ang kanyang mga customer, ang kanyang mga kapitbahay na dati humanga sa kanya, ay napalitan na ng pagdududa at panghusga. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga bulungan. Gold digger pala. Kawawang Amos de Villa, naloko. Mukha pa namang anghel. Ang bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking tinuring niyang ama, ang lalaking ipinagtanggol niya. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ngunit ang nakikita lang ni Ara ay ang kasinungalingan. Ang bawat araw na magkasama sila, ang bawat ngiti, ang bawat tulong, lahat ba ay isang malaking pagpapanggap? Isang laro. Ang sakit ay napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Sa gitna ng ingay ng mga kamera, ng mga bulungan, ng mga akusasyon, humakbang siya palapit kay Ricardo. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang tiwalang ibinigay niya ng buong buo ay dinurog at ginawang alikabok sa harap ng lahat. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. At isang malutong na tunog ang pumuno sa buong karinderya. Ang tunog ng kanyang palad na dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Ricardo de Villa. Natahimik ang lahat. Tinitigan niya ito, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Lumayo ka sa akin, sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng pait. Sinungaling! Hindi alam ni Ara kung paano siya nakapasok sa kanyang kwarto. Ang huli niyang natatandaan ay ang manhid na pakiramdam sa kanyang palad matapos itong dumapo sa pisngi ni Ricardo. Pagkatapos noon, blanko na ang lahat. Tila isang panaginip, isang masamang panaginip. Ngayon, nakakulong siya sa apat na sulok ng kanyang silid. Ang ingay sa labas, ang mga reporter, ang mga usyoso, ang boses ni Ricardo na tumatawag sa pangalan niya, ay unti-unting humina hanggang sa napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. O baka naman ang tenga niya lang ang ayaw ng makarinig. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa sahig na kahoy. Hindi siya umiiyak. Hindi na. Pakiramdam niya, naubos na ang lahat ng luha niya kanina, at ang natira na lang ay isang malaking butas sa kanyang dibdib. Isang butas na malamig at masakit. Ang bawat alaala niya kasama si Tatay Leo ay bumabalik sa kanya, ngunit ngayon, ang mga ito ay mailason. Ang pag-aayos nito sa gumigewang na mesa. Ang pagtatanggol nito sa kanya mula sa mga siga. Ang mga ngiti nitong tipid pero totoo. Ang mga salitang binitawan niya, kayo na po ang pamilya ko. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Pamilya. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ginawa siyang tanga. Ginawa siyang katawa-tawa sa harap ng buong mundo. May kumatok sa pinto. Ara. Anak. Buksan mo to, kumain ka muna. Ang boses ng kanyang tita Elena.
puno ng pag-aalala. Ayoko po, sagot ni Ara, ang boses ay tuyo at walang buhay. Ara, anak, kumain ka na. Huwag mong saktan ang sarili mo nang dahil sa walang hiyang lalaking iyon. Hindi sumagot si Ara. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Ricardo, hindi ang mukha ng pulubi, kundi ang mukha ng isang bilyonaryo na puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang tiwala, kapag nabasag, ay hindi na maibabalik pa. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Umilaw ito. Is a new message, Ricardo de Villa. Nanginginig niyang kinuha ito. Ara, please. Let me explain. I'm sorry. I'm so sorry. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya. Sorry. Pagkatapos siyang sirain, hindi siya nag-reply. Sa halip, hinanap niya ang pangalan nito at walang pag-aalinlangang pinindot ang block. Muling tumunog ang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Ara. This is David, Ricardo's assistant. Huwag niyo na akong tawagan, sigaw niya at ibinaba ang tawag. Pinatay niya ang kanyang cellphone at ibinato sa kama. Gusto niyang magwala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang lahat ng bagay na mahahawakan niya. Pero wala siyang lakas. Tumingin siya sa bintana. Gabi na. Ang dating masiglang karinderya sa labas ay madilim at tahimik. Para itong isang puntod. Ang tahanan niya ay nawalan na ng init ng buhay. Sa mga sumunod na araw, hindi lumabas si Ara sa kanyang kwarto. Si Tita Elena na ang nagdadala ng pagkain na madalas ay hindi rin niya ginagalaw. Ang balita tungkol sa gold digger ng Quezon City ay kumalat na sa social media. Ang mga litrato niya, ang mukha niya ay nasa lahat ng dako. Minsan, sumisilip siya sa bintana. Nakikita niya ang mga dating customer na napapadaan. Hindi na sila ngumingiti. Sa halip, tinitingnan nila ang karinderya ng may panghuhusga bago magbulungan at magpatuloy sa paglakad. Ang tahanan ay opisyal ng tinalikuran ng lahat. Isang gabi, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Umuulan na naman. Si Ricardo. Nakatayo lang ito doon, basang-basa, nakatingin sa bintana niya. Umaasa. Naghihintay. Mabilis na isinara ni Ara ang kurtina, ang puso niya ay kumakaripas sa galit. Anong karapatan niyang magpakita pa? Sa wakas, pagkatapos ng halos isang linggo, napilitan siyang lumabas. May dumating na sulat. Isang opisyal na sulat mula sa may-ari ng building. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Manhid na siya. Dear Enoch Reyes, this letter serves as a formal notice to inform you that your lease agreement for the commercial space known as Tahanan Carinderia is hereby terminated, effective immediately. This decision is based on the recent events that have caused a significant negative impact on the community and the reputation of this establishment. You are required to vacate the premises within 24 hours. Nabitawan ni Ara ang sulat. Termination. Effective immediately. 24 hours. Ang huling sinag ng pag-asa na natitira sa kanya ay biglang namatay. Hindi na ito basta-basta problema sa pera. Hindi na ito basta-basta paninira sa social media. Ito na ang katapusan. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang tita Elena sa kanyang balikat. Ara, di. Ngunit bago pa man makapagsalita ang kanyang tiyahin, alam na ni Ara kung sino ang may gawa nito. Hindi ito ang may-ari ng building. Hindi. May isang tao lang na may kapangyarihan at galit para gawin ito. Si Katrina Alcantara. Hindi pa pala ito tapos sa kanya. Ang pagwasak sa kanyang pangalan at puso ay hindi pa sapat. Gusto nitong kunin ang lahat. Pati ang tahanan niya. Ang tunog ng nabasag na salamin ang gumising sa umaga ni Ricardo de Villa. Sa galit, ibinato niya ang kanyang baso ng whiskey sa pader ng kanyang penthouse. Ang mamahaling alak ay dumaloy sa pader na parang dugo, at ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa sahig na parang mga luhang hindi niya kayang ilabas.
Sir, are you okay? Tanong ni David mula sa pinto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Leave me alone, sagot ni Rick. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Pero hindi umalis si David. Sa halip, inilapag nito ang isang tablet sa mesa. Sir, kailangan niyo pong makita to. Tiningnan ni Rick ang screen. Isang kopya ng eviction notice na ipinadala kay Ara. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ito na ang huling patak. Ang laro ni Katrina ay lumampas na sa linya. Hindi na ito tungkol sa kanya. Dinadamay na nito si Ara sa isang paraang hindi niya mapapalampas. Kinuha niya ang kanyang coat. Get the car ready. Saan po tayo pupunta, sir? Sa opisina ni Katrina, sabi ni Rick, ang bawat salita ay may bigat. Hindi na niya kailangang magpanggap na pulubi. Ngayon, gagamitin niya ang kapangyarihan na matagal niyang itinatago. Ang kapangyarihan ni Ricardo de Villa. Ang biyahe papunta sa Alcantara Corp ay mabilis. Hindi na siya dumaan sa sekretary. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ni Katrina. Ang mga empleyado ay napapatanga sa kanyang biglaang pagdating. Naabutan niya si Katrina na nakaupo sa kanyang desk, nakataas ang mga paa habang may kausap sa telepono. Nang makita siya nito, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. I'll call you back, sabi niya sa kausap at ibinaba ang telepono. Well. Look what the cat dragged in. Ang nawawalang CV. Nagustuhan mo ba ang munti kong regalo? Hindi sumagot si Rick. Lumapit siya sa desk nito at inilapag ang kanyang mga palad doon. Ang katawan ay nakayuko palapit sa mukha ni Katrina. Tigilan mo na si Ara, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsi. Tumawa si Katrina. Isang tawang nakakainsulto. At bakit ko naman gagawin yun? Ang saya-saya ko pa nga lang. At saka, bakit ka ba apektado? Dahil ba mahal mo na siya, Rick? Tinitigan niya ito. Mahal mo na ba siya? Ang isang hamak na tindera? Ang babaeng yun ba ang ipinalit mo sa akin? Huwag mong ikumpara si Ara sa'yo. Kahit kailan, hindi kanya magiging kapantay, malamig na sagot ni Rick. Ang ngiti ni Katrina ay biglang nawala. Tumayo ito at hinarap siya. Talaga? Ako, na laging nasa tabi mo. Ako, na tumulong palakihin ang kumpanyang yan. At ipagpapalit mo ako sa isang basahan na natagpuan mo lang sa kalsada. Hindi mo ako tinulungan, Katrina. Ginamit mo ako, sabi ni Rick. At si Ara, hindi niya ako ginamit. Ako ang nanloko sa kanya. At ano ngayon ang gagawin mo? Ipaglalaban mo siya, hamon ni Katrina. Paano? Galit siya sa'yo. Para sa kanya, ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo. At sinigurado kong ganoon ang mananatili sa isip niya. Anong gusto mo, Katrina? Tanong ni Rick, pagod na sa kanilang palitan. Umiti muli si Katrina. Ito na ang hinihintay niya. Simple lang, Ricardo. Ang gusto ko ay ang dapat na sa akin. Lumapit ito sa kanya, ang mga daliri ay marahang gumapang sa kanyang dibdib. Bumalik ka sa akin. Pakasalan mo ako, tulad ng dapat nating ginawa noon. Ituloy natin ang merger ng De Villa at Alcantara. At baka sakaling iwanan ko siya. Huminga ng malalim si Rick. At kung hindi, ang ngiti ni Katrina ay naging isang ngising demonyo. Kung hindi, sisirain ko siya. Sisirain ko ang buhay niya hanggang sa wala na siyang matirhan, wala na siyang mapuntahan. Sisirain ko siya hanggang sa wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang lumayo sa'yo at sa syudad na to magpakailanman. At panoorin mo lang ako. Tinitigan ni Rick ang babae sa kanyang harapan. Ang babaeng minsan niyang minahal. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang halimaw na puno ng inggit at kasakiman. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito sa kanyang dibdib. Hindi mo ako makukuha sa ganitong paraan, sabi niya, ang boses ay matatag. You can't blackmail me, Katrina. Hindi ito blackmail, Ricardo. Ito ay isang pangako, sagot ni Katrina. Tumalikod si Rick at naglakad palabas ng opisina. Saan ka pupunta? Sigaw ni Katrina. Pupuntahan mo siya. Ano nang gagawin mo? Aalukin mo siya ng pera? Babayaran mo ang mga utang niya? Lalo ka lang niyang kamumuhian. Huminto si Rick sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon.
May mga bagay na hindi nabibili ng pera, Katrina. Isang bagay na hinding-hindi mo maintindihan. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang umalis. Habang nasa elevator, nag-ring ang kanyang telepono. Si David. Sir, may isa pa po kayong problema. What now, David? Pagod na tanong ni Rick. I just received a report. A health inspector just arrived at tahanan. May dala silang notice. They're shutting down the Carinderia for alleged food safety violations. Napapikit si Rick at napasuntok sa pader ng elevator. Isang peking food safety violation. Isang gawa-gawang reklamo. Ang huling pako sa kabaong. Mabilis kumilos si Katrina. Masyadong mabilis. At alam ni Rick na kung hindi siya kikilos ng mas mabilis, mawawala na ng tuluyan si Ara sa kanya. Ang papel na hawak ni Ara ay tila mas mabigat pa sa isang bloke ng semento. Notice closure. Ang mga salita ay sumasayaw sa kanyang paningin. Nakasulat sa itim na tinta, opisyal at pinal. May pulang selyo pa. Violation of sanitary code. Unfit for public consumption. Kasunungalingan. Lahat kasinungalingan. Ang tahanan ang pinakamalinis na lugar na alam niya. Ang bawat sulok nito ay kinuskos at inalagaan niya, gaya ng turo ng kanyang ina. Pero malinis po dito, protesta ni Ara sa dalawang health inspector na nakatayo sa kanyang harapan. Pwede niyo pong tingnan ang buong kusina. Walang basehan ang reklamo niyo. Miss, sumusunod lang kami sa utos, sabi ng mas matandang inspektor, iwinawasiwas ang isang folder. May nag-file ng formal complaint. At base sa aming initial inspection, kailangan naming isara muna ang lugar na to habang iniimbestigahan. Inilabas nito ang isang malaking sticker na may nakasulat na closed at walang pakundangang idinikit ito sa salaming pinto ng tahanan. Ang sticker na iyon ay tila isang pako na ibinaon ng diretso sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Wala na. Tapos na ang laban. Alam niyang walang mangyayaring imbestigasyon. Alam niyang hindi na muling magbubukas ang karinderya. Ito ang paraan ni Katrina para siguraduhing wala na siyang babalikan. Matapos umalis ng mga inspektor, naiwan si Ara at si Tita Elena na nakatitig sa pulang sticker. Para itong isang sugat sa harapan ng kanilang munting tahanan. Ang 24 oras na palugit sa eviction notice. Ang biglaang pagsasara ng health department. Lahat ay planado. Lahat ay konektado. Pumasok sila sa madilim na karinderya. Ang amoy ng pagkain ay napalitan ng amoy ng pagkatalo. Umupo si Ara sa isa sa mga silya, ang parehong silya kung saan niya laging nakikitang nakaupo si Tatay Leo. Isang tuyong tawa ang kumawala sa kanya. Natalo na tayo, tita, bulong niya, ang boses ay basag. Umupo si Tita Elena sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang palad ng kanyang tiyahin ay magaspang ngunit mainit. Ara, anak ti. Wala na po. Kinuha na niya ang lahat, sabi ni Ara, ang tingin ay blanko. Ang pangalan ko, ang tiwala ng mga tao, ang karinderya ang tahanan. Niyakap siya ni Tita Elena ng mahigpit. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, umiyak si Ara. Hindi isang marahas na iyak, kundi isang tahimik na pag-agos ng mga luha. Mga luha ng pagod ng pagsuko. Umalis na tayo dito, Ara, sabi ni Tita Elena, ang boses ay puno ng pighati para sa pamangkin. May konti pa akong ipon. Pwede tayong magsimula ulit sa probinsya. Sa lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. Sa lugar kung saan walang Ricardo de Villa, walang Katrina Alcantara. Ang probinsya. Isang lugar na malayo sa lahat ng sakit. Isang lugar kung saan pwede siyang maging si Ara lang ulit. Hindi siya sumagot agad. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, naisip niya ang paglaban. Ang paghahain ng kaso, ang paglilinis ng kanyang pangalan. Pero paano? Laban kanino? Sa dalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Isa lang siyang hamak na tindera. Wala siyang pera, walang impluwensya. Anong laban niya? Ang pag-alis ay hindi isang pagtakas. Ito ay isang paraan para mabuhay. Dahan-dahan tumango si Ara. Sige po, tita. Umalis na tayo. Kinagabihan, nagsimula silang mag-impake.
Ang bawat gamit na inilalagay niya sa isang kahon ay tila isang piraso ng kanyang buhay na itinatapon. Ang mga lumang kaldero ng kanyang ina. Ang maliit na figurin sa ibabaw ng counter. Ang mga resibo na pinagsama-sama niya. Nahinto siya nang makita ang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang litrato. Ang litrato ng kanyang ina, nakangiti, na nakatayo sa harap ng tahanan noong araw na una itong binuksan. Niyakap niya ang litrato at muling humagulgol. Patawad, na nabigo po kita. Bago matulog, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ito. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos, nag-type siya ng isang maikling mensahe. Huwag mo na akong hanapin. Tapos na tayo. Isinend niya ito sa numerong huling tumawag sa kanya, ang numero ng assistant ni Ricardo. Pagkatapos, tinanggal niya ang SF card at binasag ito sa dalawa. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na sila. Hila-hila ang kanilang mga bag, handa nang iwanan ang lahat. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Ara ang saradong pinto ng tahanan. Ang pulang sticker ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Ngunit paglabas nila sa eskinita, natigilan sila. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa labas ng karinderya. Ang kanilang mga kapitbahay. Ang may-ari ng katabing hardware. Ang may-ari ng sari-sari store. Ang ilan sa mga dati niyang customer. Ang mga taong umiwas sa kanya at nagbulungan tungkol sa kanya. Nakatayo sila doon, sa gitna ng malamig na umaga. Ang kanilang mga mukha ay hindi na nagpapakita ng panghusga, kundi ng isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. Pagkakasala? Pagsisisi? Ang babaeng may-ari ng sari-sari store, si Aling Nena, ang unang lumapit sa kanya. Ara, sabi nito, ang boses ay mahina. Huwag muna kayong umalis. May sasabihin kami sayo. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang mga bagahe sa kanyang kamay ay tila naging mas mabigat. Hinarap niya ang grupo ng mga kapitbahay. Ang dibdib ay puno ng paghahanda para sa isa na namang pang-iinsulto. Ano po nang kailangan ninyo? Tanong ni Tita Elena. Ang boses ay matigas at handang protektahan ang pamangkin. Ngunit walang bakas ng pangungutya sa mga mukha ng mga tao. Sa halip, ang nakita ni Ara ay hiya. Pagsisisi. Si Aling Nena, ang babaeng huli niyang narinig na tumawag sa kanyang key gold digger, ang siyang lumapit. Yumuko ito ng bahagya, hindi makatingin ng diretsyo kay Ara. Ara! Patawarin mo kami, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Lahat kami nagkamali kami ng husga sayo. Kumunot ang noo ni Ara. Hindi ko po kayo maintindihan. Kagabi, pagpapatuloy ni Aling Nena, may kumausap sa aming lahat. Isa-isa. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Ara. Sino? Si M. de Villa. Sa pagkarinig pa lang ng pangalan, isang pader ng galit ang muling tumayo sa puso ni Ara. Kung pinapunta niya kayo dito para bigyan ako ng pera. Hindi, mabilis na putol ni Aling Nena. Ara, makinig ka. Hindi siya nagbigay ng pera. Walang ni isang sentimo. Iyon ang unang bagay na sinabi niya. Ang gusto lang niya ay sabihin ang totoo. Natigilan si Ara. Nagkwento siya, sabi naman ng may-ari ng hardware. Ikinuwento niya ang lahat. Tungkol sa babaeng yon, si Katrina. Ang dati nilang relasyon. Ang dahilan kung bakit siya nagpanggap na pulubi. Ipinakita niya sa amin ang lahat, Ara. Ang mga ebidensya. Ang kopya ng mga text message na nag-uutos sa mga siga. Ang bank transfer sa may-ari ng building. Pati ang recording ng pag-amin ng health inspector na binayaran siya para isara ka. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isipan ni Ara. Hindi pera. Katotohanan. Sinabi niya sa amin na hindi niya hinihiling na patawarin namin siya, dagdag pa ni Aling Nena, ang mga mata ay namumuo na sa luha. Ang hinihiling lang niya ay huwag ka naming husgahan dahil sa kasalanan niya. Dahil ikaw ang naging biktima sa lahat ng ito. Nabitawan ni Ara ang kanyang bagahe. Ang mga binti niya ay biglang nanghina. Patawarin mo kami, Ara, ulit ni Aling Nena. Nabulag kami sa pera, sa eskandalo. Nakalimutan namin ang kabutihan na ipinakita mo sa aming lahat. Pagkasabi noon, lumapit ang may-ari ng hardware sa pinto ng tahanan. Hinawakan nito ang dulo ng pulang sticker na closed.
Sa isang malakas na hila, tinanggal niya ito. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika sa pandinig ni Ara. Nakausap na rin niya ang mga abogado niya kaninang umaga. Wala nang bisa ang eviction notice at ang closure order. Peking reklamo lang ang lahat, sabi ng lalaki. Pagkatapos, ang mga tao ay nagsimulang kumilos. May naglabas ng walis. May naglabas ng basahan. Ang iba ay pumasok sa loob, sinimulang ayusin ang mga mesa at silya. Nagsimula silang linisin ang itahanan. Ang kanilang tahanan. Nakatayo lang si Ara, hindi makagalaw, habang pinapanood ang hindi inaasahang milagro sa kanyang harapan. Ang tahanan, na iniwan niyang madilim at walang buhay, ay unti-unting nagkakakulay at ingay muli. Ang init ng komunidad na akala niya'y tuluyan ng nawala ay bumabalik, mas malakas pa kaysa dati. Napatingin siya sa kanyang tita Elena, na tahimik ding umiiyak sa kanyang tabi. Hindi ito galing sa pera. Hindi ito galing sa kapangyarihan. Ito ay galing sa katotohanan. Ang isang bagay na hinangad niya mula sa simula. Ang mga kilos ni Ricardo de Villa, sa pagkakataong ito, ay hindi isang laro. Hindi isang pagpapanggap. Ito ay isang tahimik na pagsisikap na itama ang kanyang pagkakamali, nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Isang pamilyar na damdamin ang nagsimulang bumalik sa puso ni Ara. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng galit at sakit. Pag-asa. Sa gitna ng abalang paglilinis, napatingin siya sa dulo ng eskinita. At nakita niya siya. Nakatayo doon si Ricardo. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit o ng damit pulubi. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na t-shirt at maong, na para bang isa lang siyang ordinaryong tao. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nakikialam. Nakatayo lang siya sa malayo, tahimik na nagmamasid. Ang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ara ang lahat sa mukha nito. Ang pag-asa. Ang takot. Ang pag-aantay sa kanyang hatol. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nagkatitigan. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay sila lang dalawa, na pinaghihiwalay ng isang distansya, na hindi lang pisikal, kundi puno ng mga nasirang tiwala at mga pusong sugatan. Bago pa man niya harapin si Ara, may isang bagay pa siyang kailangang tapusin. Habang ang komunidad ay nagkakaisa para sa tahanan, si Ricardo de Villa ay nasa kotse na papunta sa huling laban niya. Ang destinasyon, Alcantara Corporation. Sa pagkakataong ito, hindi na siya dumaan ng walang paalam. Naghintay siya sa lobby hanggang sa tawagin siya. Nang pumasok siya sa opisina ni Katrina, nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. "So, you think you've won?" sabi ni Katrina nang hindi lumilingon. "You turned those peasants against me." "How touching." "This was never about winning, Katrina," sagot ni Rick, ang boses ay kalmado. "This is about ending it." Humarap si Katrina, ang mukha ay puno ng galit. "It's not over. I will." "You will do nothing," putol ni Rick. Inilapag niya sa mesa nito ang isang makapal na brown envelope. "Open it, see." Nag-aalangan, binuksan ito ni Katrina. Ang mga laman nito ay mga dokumento. Mga bank statement na nagpapakita ng malaking bayad sa may-ari ng building. Isang sinumpaang salaysay mula sa health inspector. At ang pinakamatindi sa lahat, isang recording. Pinindot ni Rick ang play sa kanyang cellphone. Umalingaw-ngao sa buong opisina ang boses ni Katrina mula sa kanilang huling pag-uusap. Sisirain ko siya hanggang sa wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumayo sayod. Namutla si Katrina. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho na parang bula. "These are copies," sabi ni Rick. "The originals are with Eva lawyers. You have two choices. 1. I release all of these to the media and file formal charges of blackmail, libel, and bribery against you. You will lose everything, Katrina. Your company, your reputation, your freedom." Nanginginig na napaupo si Katrina. "And the second choice. You disappear," simpleng sagot ni Rick. "You sell your shares in the company, you resign from your post, and you never, ever go near Ara Reyes again. You leave her and her community alone. Forever." Tinitigan ni Katrina ang mga dokumento, pagkatapos ay si Rick.
Ang dating pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong puot. You would do all this for her. I would do all this, pagtatama ni Rick to correct their own mistakes. Tumayo siya para umalis. It's over, Katrina. Naiwan si Katrina sa kanyang opisina, napapaligiran ng ebidensya ng kanyang pagkatalo, ang katahimikan ay isang saksi sa kanyang pagbagsak. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Rick sa eskinita kung saan naroon ang itahanan. Malinis na ang lugar. Ang mga tao ay unti-unti nang umuuwi. Tanging si Ara at Tita Elena na lang ang naiwan sa loob. Ito na. Ang pinakamahirap na laban. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit. Nakita niya si Ara na nakatayo sa labas ng pinto, nag-aantay. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Pinagmasdan lang nila ang isa't isa. Si Rick ang unang bumasag sa katahimikan. Sa pagkakataong ito, wala nang pagpapanggap. Wala nang laro. Tanging siya lang, si Ricardo, isang lalaking nagkamali. Ara, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Bakit? Tanong ni Ara. Hindi ito isang tanong ng galit, kundi isang tanong ng pagkalito. Bakit mo ginawa ang lahat ng to? Dahil kailangan kong itama, sagot ni Rick. Hindi dahil umaasa akong mapapatawad mo ako. Kundi dahil ito ang tama. Naglakad siya palapit, ngunit huminto may ilang talampakan ang layo, binibigyan si Ara ng espasyo. Hindi ako hihingi ng tawad sa pagmamahal ko sa'yo, Ara. Dahil totoo iyon. Mula sa pag-aalaga mo sa akin, hanggang sa pagtatanggol mo sa akin minahal kita. Minahal kita sa paraang hindi ko pa naranasan dati. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Ara. Pero, pagpapatuloy ni Rick, ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Hihingi ako ng tawad dahil sinaktan kita sa paraan ko. Hihingi ako ng tawad sa kasinungalingan. Sa sakit. Sa kahihiyan na idinulot ko sa'yo. That was my biggest mistake, and I will regret it for the rest of ever alive. Inilabas niya mula sa kanyang likod ang isang envelope. Iba sa ibinigay niya kay Katrina. Inabot niya ito kay Ara. Para sa'yo to. Nag-aalangan, kinuha ito ni Ara at binuksan. Sa loob, naroon ang titulo ng lupa at ng building kung saan nakatayo ang itahanan. Nakapangalan sa kanya. Ara Reyes. Ano to? Gulat na tanong ni Ara. Binili ko ang building. Matagal na. Noong araw na ipagtanggol mo ako sa mga siga, pag-amin ni Rick. Ayokong mapaalis ka. Pero hindi ko ito ibibigay sa'yo noon dahil parte pa iyon ng kasinungalingan. Ngayon sa'yo na yan. Walang kapalit. Walang kondisyon. Isang regalo para sa lahat ng sakit na naidulot ko. Tinitigan ni Ara ang papel, pagkatapos ay si Rick. Nakita niya sa mga mata nito ang sinseridad. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang aroganteng tsihi o ang kaawa-awang pulubi. Isa siyang lalaking hubad ang kaluluwa na nagpapakita ng kanyang kahinaan. Hindi na ako aasa na babalik pa ang dati, sabi ni Rick, ang boses ay puno ng pinalidad. Alam kong winasak ko ang tiwala mo. Pero hinding-hindi ako titigil sa pag-asang balang araw, sa tamang panahon, mapapatawad mo ako. Pagkasabi noon, isang pilit na ngiti ang ibinigay niya kay Ara. Isang ngiti ng pamamaalam. At dahan-dahan tumalikod siya. Nagsimula siyang maglakad palayo, ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang balikat niya ay nakabagsak, tila pasan ang bigat ng buong mundo. Iniiwan na niya si Ara sa kanyang desisyon. Iniiwan na niya ang tanging babaeng nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal. Nakatayo lang si Ara, pinapanood ang papalayong anino ni Rick. Hawak niya ng mahigpit ang titulo. Ang papel ay simbolo ng lahat, ng kasinungalingan, ng sakit, ngunit ngayon pati na rin ng katotohanan at pagsisisi. Ang puso niya ay sumisigaw. Ang isip niya ay naguguluhan. Umiiyak siya, hindi na sa galit, kundi sa isang emosyon na mas komplikado. Nakita niya ang likod ni Rick, palayo ng palayo. Tatawagin ba niya ito pabalik? Ang anino ni Ricardo ay papalayo ng papalayo. Bawat segundo na lumilipas, ang distansya sa pagitan nila ay lumalaki, tila isang bangin na hindi na matatawid. Nakatayo lang si Ara, ang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, pinapatuyo ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo na naman. Sa isang kamay, hawak niya ang titulo.
Sa kabila, ang kanyang puso na naguguluhan. Lumapit si Tita Elena sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Ara, anak ti. Hindi lumingon si Ara. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin sa papalayong figura ni Rick. Tita, anong gagawin ko? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkalito. Ang sakit pa rin. Pero, ti. Pero, mahinang tanong ng kanyang tiyahin. Pero totoo ang mga ginawa niya ngayon pagpapatuloy ni Ara. Hindi siya humingi ng kapalit. Tinama niya ang lahat. Hinarap niya ang lahat para sa akin. Huminga ng malalim si Tita Elena. Tumingin ito sa pamangkin ng may pagmamahal at pag-unawa. Sundin mo ang puso mo, anak, sabi nito. Minsan na itong naloko dahil sa sobrang kabaitan. Pero ngayon, marunong na yan. Pakinggan mo siya. Pagkatapos, idinagdag niya ng may maliit na ngiti, pero gamitin mo na rin ang isip mo ngayon, ha? Ang mga salita ng kanyang tita ay tila isang susi na nagbukas sa isang nakakandadong pinto sa kanyang puso. Nasaktan siya. Niloko siya. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Ito ay para sa sarili. Para makalaya sa galit. Para makahinga muli. At ang pag-ibig. Ang pag-ibig, tulad ng tahanan, ay pwedeng itayo muli mula sa mga nasira, basta't ang pundasyon ay matatag na. At ang pundasyon na iyon ay hindi nakasinungalingan kundi katotohanan. Nagdesisyon si Ara. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ginamit niya ang telepono ng kanyang tita para tawagan ang numero ni David. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Ang boses ni David, formal gaya ng dati. Hello, David. Si Ara to, sabi niya, ang boses ay kalmado na. Pwede ko bang makausap si Rick? Isang sandali ng katahimikan. Of course, ma'am. One moment. Narinig niya ang pag-uusap sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses na halos isang linggo niyang hindi narinig ng maayos. Ara! Ang boses ni Rick, puno ng gulat at hindi makapaniwalang pag-asa. Huminga ng malalim si Ara. Rick. Ang pagbigkas niya sa tunay nitong pangalan ay tila isang pagtanggap. Gusto kitang imbitahan, sabi niya, simple at direkta. Sa tahanan. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang nanginginig na sagot. Papunta na ako. Hindi nagtagal, nakita ni Ara ang figura ni Rick na bumabalik. Naglalakad, hindi tumatakbo. Puno ng pag-aalangan na para bang natatakot na baka isa lang itong panaginip. Humarap si Ara sa kanya. Pumasok sila sa loob ng karinderya. Ang amoy ng bagong linis na sahig at pag-asa ang sumalubong sa kanila. Walang nagsalita. Walang yakap. Walang halik. Sa halip pumunta si Ara sa kusina. Kumuha siya ng isang malinis na plato. Nagsandok siya ng kanin at ng natirang adobo. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Rick. Tumingin si Rick sa pagkain pagkatapos ay kay Ara. Ang mga mata niya ay puno ng tanong. Umupo si Ara sa tapat niya. Tinitigan niya ito ng diretsyo, walang galit, walang sakit. Tanging pag-unawa. Simulan natin ulit, sabi ni Ara, isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Ako si Ara. Ikaw. Napatingin si Rick sa kanya, sa ngiti niya, sa mga mata niyang nagpapatawad. At sa wakas, ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay unti-unting nawala. Isang ngiti ang gumuhit din sa kanyang mukha. Isang ngiting malaya, masaya at puno ng pasasalamat. Ang ngiti ni Ricardo, hindi ni Leo. Ako si Rick, sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon. At natutuwa akong makilala ka. Sa ilaw ng tahanan, sa gitna ng mga mesang minsa ay naging saksi sa kasinungalingan, isang bagong kwento ang nagsimulang isulat. Isang kwentong hindi perpekto, may mga lamat at peklat, ngunit binuo sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ng panahon. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rick. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Isang karangalan ang samahan kayo sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa, at pag-ibig. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat bighati ni Ara, ang bawat bigat na dinala ni Rick,
at ang bawat kislap ng pag-asa na unti-unting nabuo sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Ito ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-ibig, ito ay isang salamin ng buhay. Isang paalala na ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap buuin muli. Ngunit ito rin ay isang patunay na ang tunay na pagsisisi, na ipinapakita sa gawa at hindi lang sa salita, ay may kapangyarihang maghilom ng kahit gaano kalalim na sugat. Ang kwento ng tahanan ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa isang perpektong simula, kundi sa katapangan na magpatawad, bumangon at magsimulang muli. Na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa pera o kapangyarihan, kundi sa katotohanan at pangunawa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Anong bahagi ng kwento ni Ara at Rick ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan lamang ang inyong komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.